Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang viral video ng security guard at ng estudyanteng Sampaguita vendor. Katulad ng inaasahan, ang insidente ay umani ng sari-sari at magkakahating opinyon mula sa publiko. Hindi nga lang mga netizens, kundi maging ilang celebrities ay naglabas na din ng kanilang reaksyon ukol rito. The Philippine Showbiz List presents mga artista na nag-react sa viral video ng Sikyo at Sampaguita Girl sa mall. John Arcilla. Isa sa mga unang celebrities na nag-react sa viral video ay si John Arcilla. Sa kanyang Facebook at Instagram, nirepost niya ang video kalakip ang kanyang saloobin sa nangyari na ayon sa kanya ay nararapat bigyan ng pagsaway. Ayon kay John, kung hindi mahirap ang buhay ng bata, hindi ito magtitinda ng mga bulaklak kung may ibang paraan siya para kumita. Walang ginugulo o sinasaktan ang bata, kaya tanong niya bakit kailangan gawing mas mahirap ang buhay ng batang yon. Nakakalungkot anya ang video dahil kitang-kita na nagsusumikap lang ang bata para mabuhay. Tinanong niya kung bakit kailangang sirain ang tinda ng bata na tila wala namang ginugulo o sinasaktan. Ipinahayag din ni John na hindi niya masisisi ang bata kung bakit ito nagalit dahil sa hindi makatarungang treatment na natamo nito. Nagtaas siya ng tanong kung bakit may mga gwardya o tao na may ganitong klase ng ugali at wala rin konsiderasyon sa kalagayan ng iba. Pinuna din ni John ang mga taong may kapangyarihan at tinanong kung anong klaseng tao sila kapag ginagamit ang kanilang autoridad upang mang-abuso sa mga hindi makatuwid. Sa huli, nagpahayag siya ng pagnanais na sana ang gwardya ay maturuan ng tamang leksyon upang hindi na mangyari ang ganitong mga insidente sa hinaharap. Samantala, mailan naman ang hindi sang-ayon sa sinabi niya. Isang netizen ang nag-iwan ng komento kung saan sinabihan niya si John na bago magbigay ng hatol, dapat munang magsagawa ng investigasyon dahil may mga tao na namamalimos o nagbebenta ng produkto gamit ang uniforme. Ayon sa netizen, kapag tinanong ang mga ito kung anong paaralan sila nag-aaral, bigla silang umiiwas. Inilahad din niya na marami umanong ganitong insidente at may mga sindikato rin gumagamit ng ganitong modus. Subalit nilinaw niyang hindi niya nilalahat ang mga nagbebenta ng mga produkto. Agad namang sinagot ni John ang netizen at binigyang diin na naghahanap buhay lang ang bata at kahit hindi anya ito totoong estudyante, mas mabuti na ito kaysa mamalimos. Ipinunto niya na kahit pulubi, hindi naman nararapat na imaltrato ng sino man. Ayon kay John, kung hindi mahirap ang buhay ng bata, hindi ito magtitinda at magsusuot ng uniforme na hindi kanya. Sinabi niyang mahirap na nga ang buhay ng bata at hindi na ito kailangang pahirapan pa. Rocco Nacino. Sa comment section post ni John, ilan sa mga kasamahan niya sa industriya ang nag-iwan ng kanilang reaksyon. Kabilang na nga riyan si Rocco Nacino na nagpahayag din ng simpatya para sa Sampaguita Girl at sinabi na kung nakiusap lang anya ng maayos ang guard, baka nakipag-cooperate ang bata. Diin ni Rocco, hindi lahat nadadaan sa galit. Marisa Sanchez. Maging si Marisa Sanchez ay naroon ng simpatya sa bata. Anya pwede naman daw paalisin ng maayos o di kaya ay nireport na lang ng gwardya ang bata kung sakaling naging verbally brutal ito. Punto ni Marisa, bata yon at kinwestiyon ang pagpatol rito ng gwardya. Gio Alvarez. Sa komentong iniwan naman ni Gio Alvarez, binanggit niyang mahirap para sa mga modernong tao na tanggapin ang kanilang tunay na posisyon sa mundo. Ipinahayag niyang kailangan ng buong mundo ng social intervention at nagdasal siya para sa lahat. Derek Ramsey. Isa din sa nagbigay ng opinyon tungkol sa video ay si Derek Ramsey. Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan na walang sino man ang tumulong o nag-intervene sa sitwasyon at imbes na tumulong, mas binigyan pa ng prioridad ng mga tao ang paggawa ng video. Binanggit ni Derek na mahirap magbigay ng opinyon sa mga ganitong klaseng video dahil wala tayo sa posisyon na malaman ang buong kwento. Ayon sa kanya, may mali nga sa gwardya, ngunit tiyak din na may pagkakamali rin ang bata. Puna rin ni Derek na mali ang gumawa ng video at hindi tumulong sa halip at pinuna niya nilagyan pa ito ng malungkot na music na dagdag pahirap sa sitwasyon. Arnold Clavio. Hindi din pinalampas ng veteran broadcast journalist si Arnold Igan Clavio ang insidenteng ito at agad na ibinahagi ang video sa kanyang Instagram account kung saan ipinahayag niya kanyang saloobin sa nangyari. Anya, nakakadurog ng puso ang video dahil sinipa pa ng gwardya ang bata at sinira ang mga paninda nito. Ipinahayag ni Arnold ang pagkikiramay sa nararamdamang galit ng bata na nagsusumikap para sa kanyang pang-araw-araw na baon at pangangailangan ng pamilya. Binanggit niyang marangal ang trabaho ng bata
at hindi na narapat ang marahas na pagtrato mula sa gwardya. Nagpasalamat din si Arnold na umaksyon agad ang pamunuan ng SM Mega Mall at tinanggal ang gwardya sa trabaho at tiniyak na hindi na ito makakapagtrabaho sa ibang branch ng SM. Inisip niya na makakabuti kung magiging scholar ng SM Foundation Inc. ang batang babae, kaya naghanap na raw siya ng tulong mula sa Egan Foundation upang matulungan ang bata sa kanyang pag-aaral. Sa huli, sinabi ni Arnold na hindi hadlang ang kahirapan upang matupad ang mga pangarap at ibinahagi niyang galing din siya sa mahirap na kalagayan. OG Diaz. Napamura naman ang TV host content creator na si OG Diaz nang mapanood niya ang viral video. Sa kanyang Facebook account, nagbabatid siya ng suporta sa nagtitinda ng sampagita. Ayon kay OG, kahit na may mga nagsasabing miyembro ng sindikato ang bata, mali pa rin ang ginawa ng gwardya sa pagsira ng paninda ng bata. Binanggit niya na hindi naman gaganti ang bata kung hindi sinira ng gwardya ang mga sampagitan nito. Ipinunto ni OG na minor de edad ang bata kaya't hindi nararapat na tratuhin ng gwardya ng ganon. Kahit nga raw namamalimos ang bata, hindi ito dahilan para magmalupit ang iba. Inisip din ni OG na kung modus lang ng bata magbenta ng sampagita gamit ang uniforme, wala naman itong masamang intensyon at wala namang masama kung hindi nagbigay ang iba. Sa mga nagsasabing kawawa ang gwardya na nawala ng trabaho, tinukoy ni OG na mali ang gwardya dahil hindi pinairal ang pasensya. Gayunpaman, ipinahayag niyang may mga netizen na tumulong sa batang babae ngayon at ito ay isang magandang pagkakataon para sa bata na matulungan sa pag-aaral at magkakaroon ng kabuhayan. Sa huli, binigyang diin ni OG na bukod sa mahalin ang trabaho, mahalaga din ang tamang pagtrato sa kapwa at ipinayo sa mga magulang na huwag gawing negosyo ang mga anak nila kung hindi nila kayang buhayin. Rendon Labador. Ang social media personality na si Rendon Labador ay nagpakita naman ng simpatya sa security guard. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang ang gwardya ay tinawag na guard dahil siya ang tagabantay at siya ay nagtatrabaho lamang ayon sa mga alintuntunin ng SM, tulad ng pagbabawas sa pagbebenta at matagal na pagtambay sa mall. Ayon kay Rendon, ginawa lang ng gwardya ang kanyang trabaho at dapat ang pamunuan ng SM ang mag-imbestiga dahil kawawa ang gwardya na may pamilya ring binubuhay. Binalingan din ni Rendon ang magulang ng batang babae na walang trabaho, kaya't ang anak ang pinagtatrabaho. Sinabi ni Rendon na kung may tamang sisisihin sa nangyaring insidente, ito ay ang magulang ni Sampaguita Girl. Anak ng anak nga raw ang mga ito pero hindi makapagbigay ng maayos na kinabukasan. Ayon pa kay Rendon, dahil sa responsableng magulang ng bata ay nadamay patuloy ang gwardya, nagbabantay na nga lang daw ay natanggal pa sa trabaho. Samantala sa comment section ng kanyang post, nag-iwan naman siya ng mensahe sa pamunuan ng mall. Sinabi ni Rendon na dapat baguhin o i-revise ng SM management ang kanilang mga patakaran. Inisip niya na kung ang bata ay nagbebenta ng sampagita, dapat hayaan na lang magbenta at huwag papalayasin kahit gaano katagal o ilang araw. Ayon kay Rendon, mas magiging malinaw ang mga patakaran kung ganito ang nakasaad. Ipinahayag niya na ang gwardya ay sinunod lamang ang utos, ngunit siya pa ang napasama. Hiniling niya na sana ay imbestigahan at bigyan ng pagkakataon muli ang gwardya. At upang kahit papaano ay makatulong sa gwardya, pinapahanap ito ni Rendon at nangakong bibigyan ng mga appliances ang buong bahay ni Kuya Guard. Rosmar Tan pamulaklaking. Sa Facebook post ng social media influencer na si Rosmar Tan, hindi lang siya nagbigay ng kanyang reaksyon, kundi gumawa pa siya ng hakbang upang makapagbigay ng tulong sa parehong panig. Sa katunayan, binahagi niya na nahanap na niya si Sampaguita Girl at agad siya nagbigay rito ng tulong pinansyal. Sa post ni Rosmar ay makikitang nagpadala ito ng 10,000 para makatulong sa kung ano man ang gastusin nito. May mga netizens na nagsasabing iba raw ang nahanap niya at hindi ito ang babaeng nag-viral. Ngunit sa hiwalay na Facebook post ay nilinaw ni Rosmar na tama ang nahanap niyang babae. Ayon kay Rosmar, pinahanap niya ang bata upang matulungan dahil naaawa siya sa nakita niyang video. Inamin niyang pareho silang may mali, bawal magtinda sa lugar, ngunit nagpatuloy ang bata sa pagtitinda at ang gwardya naman ay ginagawa lang ang kanyang trabaho. Ngunit binigyang diin ni Rosmar na mali pa rin na sinipa at sinira ng gwardya ang paninda ng bata. Nais niya na matulungan si Sampaguita Girl na ang pangalan ay Jenny na magpatuloy sa kanyang pag-aaral bilang first year college medtech. Ayon pa kay Rosmar, ang batang babae ay nahihiya ng lumabas. Kaya naman tiniyak niya sa bata na siya ang bahala at tutulungan niyang linisin ang pangalan nito upang hindi ito maging sanhi ng kahihiyan. Sinabi pa ni Rosmar kay Sampaguita Girl na mag-aral itong mabuti at tapusin ang pag-aaral. Pinayuhan din niya ito na huwag na magtinda ng sampagita sa mga bawal na lugar para walang problema.
Hindi nga lang si Sampaguita Girl ang nais na mabigyan ng tulong ni Rosmar dahil maging ang security guard ay kanya din pinapahanap lalo na tinanggal na ito sa trabaho. Ipinahayag niya na kung kailangan ng tulong, maaari siyang magtrabaho sa kanya na naghahanap din siya ng security guard.